Hindi porket matagal mo nang kakilala ang isang tao ay magtitiwala ka na. Paano rin kung ang itinuturing mong kaibigan o pamilya sa loob ng mahabang panahon ay iba ang turing sa'yo? Pakinggan ang istorya ni Jomer dito sa Lihim ng Gabi. Ang dila ni Aling Minda. Kayo ay nakikinig sa Lihim ng Gabi. Isang magandang araw. Ang pangalan ko po ay Jomer, Tubong Negros Occidental. Ang kwento ko pong ito ay ang aking karanasan nang magbakasyon kami ng aking pamilya sa Davao, sa lugar ng aking nanay. Buwan ng Mayo sa aking pagkakatanda, nang maisipan naming magpapamilya na lumuwas patungo sa Davao upang bisitahin ang aking lolo at lola. Dahil bakasyon naman ang araw na yon at wala rin namang klase, ay napagkasunduan naming magpamilya na doon muna kami mamalagi. Iyon pa lamang ang kauna-unahan naming punta sa lugar ni nanay. Bukod sa malayo ay mahal rin ang pamasahe. Ngunit dahil nagkaroon ng sapat na ipon, nakapagbakasyon din. 4 kaming lumuwas. Ang aking nanay, tatay, ako, at maging ang aking bunsong kapatid na nasa edad 15. Nasa biyahe pa lamang kami patungo sa lugar ay panay na ang paalala ng aking lola na huwag kaming basta-bastang titingin sa mata ng mga taong makakasalubong namin sa oras na naroon na kami, at baka daw kami ay mausog. Naniniwala naman kami sa ganoong pamahiin, kaya wala kaming angal doon. At isa pa, isang albularyo ang aking tatay. Ilang beses na akong nakasaksi ng mga taong ginagamot nito mula sa usog. Nang makarating kami sa naturang lugar ay madilim na. Sinalubong kami ng aking lola at lolo na parehong may dalang lampara. Walang kuryente sa baryo nila. Tanging ang gasera lamang ang nagsisilbing ilaw, at ayon kay lola, pinoproseso pa raw ito para tuluyan na silang magkaroon ng kuryente sa kanilang lugar. Nakatira ang mga magulang ni nanay sa isang barong-barong. Hindi yun ganun kalaki. Sapat lamang para sa kanilang mag-asawa. 3 magkakapatid sila nanay, at ang 2 kapatid nito ay kasalukuyang nakatira sa Maynila at kapwa may sariling pamilya na rin. Isa lamang ang kwarto sa barong-barong, kaya sa sahig na lamang kami natulog matapos kumain ng hapunan. May kapitbahay naman sina lolo at lola, ngunit hindi ganoon kalapit sa kanila. Ilang kilometro pa ang layo mula sa kinatitirikan ng kanilang bahay. At bago kami matulog ay nagsindi muna si lolo ng insenso. Ayon sa kanya, pantaboy daw ito sa masamang mga elemento. Anya pa, pugad daw kasi ng aswang ang kanilang lugar. Kinabukasan, maaga akong nagising sa ingay sa labas ng bahay. Dali-dali akong nag-ayos bago tinungo ang labas kung nasaan si nanay. Naroon din si lolo at lola, maging si tatay at ang bunso kong kapatid. May kasama silang matandang babae na sa palagay ko ay mas bata lamang ang edad ng konti kumpara sa aking lolo at lola. Nahinto ang kanilang pag-uusap at sabay-sabay silang bumaling sa akin nang mapansin ang aking presensya. "Oh, gising ka na pala. Ito nga pala si Nanay Minda," ang sabi ni nanay. Itinuro nito ang matandang babae. Sumenyas pa si nanay na lumapit ako at magmano daw sa matanda na agad ko namang sinunod kahit na napipilitan lamang. Si Nanay Minda ang nagbabantay sa aming magkakapatid ng panahong bata pa ako.
Muling sabi ni nanay. Bumaling siya sa matanda sabay sabing, "Nay, si Jomer, ito nga po pala ang panganay ko," ang sabi ni nanay. Hindi ko alam, ngunit ang presensya nito ay tila ba kakaiba. Yung tipong tumataas ang aking balahibo sa batok, lalo na nang ngumiti siya sa akin. At nang lumapat ang aking balat sa kanyang balat, tila napakadulas ng balat nito na para bang pinahira ng langis o mantika. Kasabay ng kanyang pagngiti ang siyang paglabas ng bulok at nangingitim niyang ngipin. Napansin ko rin ang kakaibang kulay ng dalawang mata nito. Ang kulay itim sa gitna ng kanyang mga mata ay nahahaluan ng puti. Mariin ko siyang pinagmasdan na ngayon ay ginagawa niya rin sa akin. At nang bumagsak ang aking tingin sa kanyang daladalang basket, mabilis niyang kinuha ang lamang supot mula sa loob noon. "Nga pala, nag-almusal na ba kayo?" ang sabi niya sa mababang boses. Tumango si nanay, habang si tatay naman ay tahimik lamang sa gilid ni nanay na mariinding nakamasid sa matandang babae. Si Jomer na lang ang hindi pa nakakapag-almusal, ang sabi ni Lola. "Ikaw ba, Minda? Nag-almusal ka na?" Dagdag pa nito. Mabilis na umiling ang matandang si Minda. "Hindi pa nga. Ito nga at may dala akong dinuguan. Ano, pagsasaluhan ba natin?" ang sabi ng matanda. Tumitig siya sa akin. Yun bang titig na alam mong mabigat sa pakiramdam? Hindi ako komportable sa mga tinging ipinupukol niya sa akin. "Si Jomer na lang, Nay. Katatapos lang naming kumain. Tanghali na kasing nagising ang batang yan." Muling bumaling si nanay sa akin na ngayon ay tinaasan ako ng kilay, senyalis na sumabay na ako. Alam kong batid niyang hindi ko na isumabay sa matanda. Ako kasi yung tipo ng taong may personalidad na hindi masyadong nakikihalubilo. Mahiyain din ako. Ngunit dahil hindi ko nais maging walang galang sa harap nito, tumango na lamang ako. "O siya, anak. Jomer, sumabay ka na kay Nanay Minda," ang sabi sa akin ni nanay. Labagman sa loob ay pumayag na lamang ako. Gusto ko pa sanang humindi sapagkat hindi naman ako kumakain ng dinuguan. Ngunit dahil ayoko ring magmukhang bastos sa harap ng bisita ng aking magulang, ay pumayag na rin ako. Nauna na akong pumasok sa loob. Hindi ko ipinapahalata kay nanay na nagdadabog ako habang inaayos ang pagkakainan namin nang tinutukoy nitong Nanay Minda. Nakahanda na ang hapagkainan nang tuluyan silang pumasok. Iika-ika pa si Nanay Minda nang puntahan nito ang maliit na kusina. Mabilis ko siyang pinuntahan. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang braso. Ngunit eto na naman ang kanyang madulas na balat at ang masangsang na amoy. "Tin, kain na tayo." Muli niyang pagtawag kay nanay. Sinilip pa niya si nanay panandalian. Ngunit nang tumugon si nanay na busog na sila, ay mabilis na bumaling ang kanyang atensyon sa akin. Ipinaghila ko muna siya ng bangko bago tuluyang pinaupo. Halos masuka na ako sa sangsang ng kanyang amoy. Tila ba patay na hayop o amoy ng nabubulok na kung ano. "Masarap ito," ang sabi ni Nanay Minda. Siya pa ang nagkusang kumuha ng mangkok na nakalapag din sa lamesa upang salinan ng nasa supot na ulam na kanyang daladala. "Hindi po ako kumakain ng dinuguan. Hindi po kasi ako mahilig sa karne," mariin kong tugon. "Alam mo bang ang karning ito ay napakasarap?" mapanghikayat na sabi ni Nanay Minda. Umiling na lamang ako. Nagkusa pa ang matanda na lagyan ng aking plato ng lutong ulam. Ngunit mabilis ko iyong inilayo, dahilan upang tumapon sa lamesa ang dinuguang nasa sandok. Nagulat siya sa aking ginawa.
Maging ako ay nagulat din naman sa aking ginawa. Bumaling ang kanyang mga matang nanlilisik sa akin at mabilis na umangat ang gilid ng kanyang labi. Pasensya na po, pero hindi po talaga ako kumakain ng karne. Sa probinsya po kasi kung saan kami nakatira, madalas naming ulam gulay. Pagpapaliwanag ko upang hindi siya magalit. Naabutan kami ni nanay na nasa ganoong ayos. Pinagalitan ako nito sa naging akto ko sa matanda. Masasabi kong ako rin yung tipo ng taong kapag ayaw ko ay ayaw ko talaga. At kapag pinipilit ako sa mga bagay na hindi ko gusto ay sumasama lamang ang aking loob. Pagpasensyahan mo na lang na ang anak ko. Hindi kasi yan mahilig sa karne. Ang saad ni nanay. Tama naman si nanay. At iyon din ang totoo, na hindi talaga ako mahilig sa karne. Ang buong akala ko matapos naming kumain ng almusal ay uuwi na si Aling Minda. Ngunit madilim na ang labas, narito pa rin siya. Dito na rin siya nananghalian at naghapunan. Nag-ihaw si lolo ng manok na siyang pananghalian namin at nang may matira ay siya na ring ulam namin sa hapunan kanina. Nabigla pa ako nang sabihin ni Aling Minda na nais niya na hilaw lamang ang kanyang manok sapagkat yun daw ang kanyang paborito, ang hindi lutong karne. Tinawag pa niya itong kinilaw. Napangiwi na lang ako sa naging salaysay niya. Siya pa lamang ang kilala kong taong kinahihiligang kainin ang hilaw na karne. Nay Minda, hindi po maganda sa isang tao na mahilig kumain ng hilaw na karne. Ang turo ko sa kanya habang naghahapunan kami. Masama po yun sa katawan, dagdag na paalala ko sa kanya. Ngumiti lamang ang matanda na wari mo ay wala siyang pakialam kung masama man iyon sa kanyang kalusugan. Nay, dito ka rin ba matutulog? Gabi na kung uuwi ka pa. Ang tanong ni nanay. Nagsimula na si nanay na maglagay ng banig sa sahig. Napag-alaman kong sa malayong nayon pa si Aling Minda nakatira. At kung magsisimula siyang lakarin ng pabalik sa kanyang baryo ng ganitong oras, baka 3 o 4 na oras din ang kanyang paglalakad. Nay, dito ka na lang matulog. Paghihikayat pa ni nanay na siyang kalaunan, hindi na tinanggihan ni Aling Minda. 9:00 na nang mapagpasyahang matutulog na. Nag-usap muna kasi ang matatanda at nang magsawa saka pa lamang nagdesisyon na magpapahinga na. Si lolo at lola ay nasa kwarto samantalang kami nila nanay at tatay at ng aking bunsong kapatid ay nasa sahig nakahiga. Kasama na roon si Aling Minda, nakatabi ang aking kapatid sa pagtulog. Ako sana ang ilalagay ni nanay sa tabi ni Aling Minda, ngunit malikot ako sa pagtulog. Kaya sa huli, napagpasyahan na ang bunso ko na lamang kapatid ang itabi kay Aling Minda. Bale, napapagitnaan namin ni Aling Minda ang aking bunsong kapatid. Nang araw na iyon bago kami matulog, hindi nakapagsindi ng insenso na pantaboy ng masamang mga nilalang si lolo. Diretso na lamang kaming natulog. Hindi ko alam kung anong oras nang magising ako sa likod ng kapatid ko. Panay ang kanyang balikwas at para bang may hinahampas na lamok. Mahimbing na ang tulog ng lahat, maliban sa akin na kanina pa nagtitiis sa kanyang kalikutan. Makailang beses ko na siyang kinurot, ngunit parang walang nararamdaman. Nagdahan-dahan ako sa pagbalikwas ng katawan paharap sa pwesto ng aking kapatid. Tanging ang gasera lamang ni lolo ang nagsisilbing liwanag sa madilim na paligid. Ngunit malinaw sa aking mga mata kung gaano kakinang at kakinis
na tila ba pinahira ng langis ang mahabang dila ni Aling Minda. Habang nagpapaikot-ikot at dumidila sa loob ng tenga ng kapatid ko, pababa sa kanyang leeg. Sumusunod ang mapupulang mata ni Aling Minda sa galaw ng kanyang dila sa balat ng kapatid ko. Tandang-tanda ko pa kung paano manindig ang aking balahibo at kung gaano kalakas ang kabog ng aking dibdib. Kabog sa takot habang pinagmamasdan ng kanyang mahabang dila na tila ba parang ahas na naglalaro sa loob ng tenga ng bunso kong kapatid. Sa takot ko ay napatalon ako. At dahil madilim, hindi ko na malayang natapakan ko na si tatay sa dibdib na siyang naalimpungatan. Gulat at mabilis na bumangon si tatay. Nakita ko kung paano manlisik sa galit ang kanyang mga mata nang dumapo sa akin. Ngunit mas nag-apoy pa ito nang magawi sa matandang si Minda. Marahil ay hindi nito inaasahan ng biglang kilos ko. Hindi niya nagawang magpalit kaagad ng anyo. Nagising din si nanay, ang aking kapatid, maging sina lolo at lola na parehong nagmamadaling lumabas ng silid. Gulat at takot silang lahat sa nakikita na ang matandang si Minda ay hindi bastang tao lamang, kung hindi isang kakaibang nilalang. Sa galit ni tatay ay pinagsisipa niya ang matanda. Walang imik si Minda sa ginagawa ni tatay sa kanya. Si nanay naman ay naiiyak na sa takot at awa. Niyakap ni nanay ang bunso kong kapatid at pinunasan ang laway ng matanda na dumikit sa balat nito. Ang lakas ng puwersa ng pagkakasipa ni tatay sa kanya. Ngunit hindi man lang natinag si Aling Minda. Hindi siya natinag sa kanyang pwesto. Sa huli, kinaladkad na ito ni tatay palabas ng barong-barong ni lolo at lola. Galit na kinuha ni lolo ang kanyang tinatagong buntut pagi sa loob ng kanilang kwarto ni lola. At sa kanya ito ipinaghahampas kay Aling Minda. Sa mga oras na iyon, doon ko pa lamang narinig ang daing at hiyaw ng matanda sa sakit. Humihingi ito ng despensa sa kanyang ginawa sa aking kapatid. Ngunit hindi nagpatinag si lolo, malakas at marahas ang kanyang hampas sa matanda. Galit na galit at gigil na gigil gamit ang kanyang buntot pagi. Nang halos hindi na makagalaw ang matandang si Minda, saka pa lamang naawat si lolo. Galit na binantaan ni lolo si Minda. Ang sabi nito, huwag na siyang magpapakita pang muli. Dahil kung hindi, ay susunugin ni lolo ang kanyang tahanan at ikakalat siya na siya ay isang aswang. Kahit hinang-hinana si Minda, nagawa nitong gumapang papalayo sa lugar namin. Sa huli, nalaman ko mula kay tatay na ang ginawa ni Minda sa kapatid ko ay ang pagnanais na maging aswang rin ang aking kapatid. Gusto niyang maging yanggaw ang aking kapatid at kung kaya't hindi agad nagising ang aking kapatid dahil naudom niya ito. Iyon ay ang ginagawa ng isang aswang para hindi magawang kumilos ang kanilang biktima. Wala ring habak o pangontra ang aking kapatid sa mga oras na iyon. Mabuti na lamang at suot ko ang aking habak, kaya't hindi ako natablan ng kanyang udom. Nang subukan ni tatay na tignan ang kanyang langis, grabing kulo nito na halos nag-uumapaw na ang bula. Napagtanto ko rin kung bakit mas gustong kainin ni Aling Minda ang hilaw na karne, sapagkat hindi siya katulad namin. Maging ang kanyang dalang ulam, marahil hindi iyon bastang karne ng hayop lamang. Maaaring
isa iyon sa kanyang biktima. 2 buwan pa kaming namalagi sa probinsya ni nanay at simula ng araw na iyon hindi na namin nakita pa si Aling Minda. Hanggang sa makauwi na kami sa Negros. Ipinagbili ni nanay na mag-ingat sila lolo at lola lalo na't hindi ligtas ang kanilang lugar. Ang bunso ko namang kapatid sa awa ng Diyos ay hindi siya natablan ng ginawa ni Aling Minda. Nag-iwan ng bangungot sa akin ang nangyari at nagbigay rin yun ng paalala na huwag pagkakatiwalaan ng kahit sino, maging malapit man ito o hindi. Sapagkat hindi mo alam, baka siya pala ay isang aswang.